Eleksyon na naman. Sa mga pangangampanyang makikita natin sa paligid, hindi maipagkakailang may iba't ibang estratehiya ang bawat kandidato upang ihatid ang kanilang mensahe sa mga botante. Ang mga pangangampanyang ito ay nagdudulot ng epekto upang maimpluwensyahan ng mga tao na makita kung sino ba para sa kanila ang mga kandidato. At ang mga kandidatong ito ay nakakagawa ng kani-kanilang mga branding. Kaya ngayon, alamin natin ang power ng political branding ng mga kandidato at paano nga ba ito nakaka-impluwensya sa mga tao, lalo na't ngayong papalapit na ang midterm elections. Ang political branding ay tumutukoy sa imahe ng isang tao o organisasyon pagdating sa larangan ng politika. Ito ay isang abstract concept na nakabase sa isipan at damdamin ng mga tao. Pakita nito ang emosyon, pananaw at imaheng kinokonekta ng publiko sa isang leader, partido at kung minsan sa isang buong bansa. Mahalaga sa mga kandidato ang kanilang reputasyon, kaya naman hindi may pagkakailang kailangan nilang bumuo ng identity at political branding upang makapagtatag ng isang well-connected community para sa kanilang mga supporters. Bukod dito, naging factor din ang political branding para maunawaan ang prinsipyo ng isang kandidato o partido at matukoy ang mga natatanging nilang katangian kumpara sa mga iba pang kandidato. Kung mapapansin natin sa kasalukuyang panahon, may tuturing din ang political branding bilang isa sa mga techniques sa pangangampanya. Dahil sa pagiging abstract ng konseptong ito, may ituturing din itong isang mabisang pagpapalakas ng demokrasya. Ngunit, maaari rin itong maging banta sa decision-making process ng mga botante. Madaling salita, ginagamit ng mga kandidato ang political branding bilang isang tactic para impluwensyahan ang mga tao para sa kapangyarihan. Inaasahan natin sa bawat kandidatong hahawak sa mataas na posisyon ang isang serbisyong tapat at may malinis na prinsipyo at layunin para mapanatili ang tiwala ng mamamayan at matugunan ang isyong panlipunan. People wake themselves to realities, kaya tingin ng maraming tao sa mga political brands ay hindi na mapagkakatiwalaan. Marami na tayong pangakong narinig at minsan dahil paulit-ulit ng mga ito, nakakapagod na rin umasa na makakamit pa natin ang mga pagbabagong ito. Ayon sa Oxford Internet Institute noong 2020, lahat ng 81 na bansa sa mundo ay umaharap sa hamon ng misinformation at disinformation sa social media. Dito sa Pilipinas, ramdam na ramdam natin yan, lalo na tuwing eleksyon. Sa mahigit 90% ng mga bansa, naging karaniwan na ang paggamit ng tinatawag na blended manipulation o pinaghalong disinformation, propaganda, social media tactics upang manipulahin ang opinyon ng publiko. Sa tingin ng marami, naging pangkaraniwan na ang paglakad sa daan ng panlilinlang sa internet, lalo na't nadudulot ito ng pagbaluktot sa impormasyon na minsan nakukuha natin mula sa kanila. Ngayong napapalapit na ang eleksyon, kailangan nating maging mapanuri sa mga impormasyon ating natanggap ugat ng political branding. Alamin natin ang kanilang tunay na intensyon, lalo na't malaki ang impluensya ng kanilang political branding sa publiko. Beware and be aware sa mga fake news, propaganda, altered informations at cyber troops na nagdudulot ng malaking problema sa mga nalalaman natin. Huwag magpapalinlang, huwag magpapaloko. At higit sa lahat, pumili ng tamang kandidato.